manalangin. Dakilang Diyos, aming kang pinupuri at ilaluwalhati sa sandaling ito. Habang kami ay nagkakatipon sa ilalim ng bubungang ito, bagamat ang aming mga pisikal na pangangatawan ay nakikita-kita, nagkakasama, subalit kung meron man kaming nais makatagpo at makasama sa aming pagkakatipon, walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Masumpungan mo ang iyong mga anak na narito, na ang mga puso ay handa para pagpunan ng iyong mga pagpapalang inihanda para sa araw na ito. Ang kanilang mga puso, ang puso ng bawat isa, na nauuhaw patuloy sa iyong paggawa sa aming kalagitnaan, nagdanasa ng mga bagay na nagmumula sa iyo. Panginoon, hindi ko kayang ipagkaloob kung ano ang nasa ng kanilang mga puso, pero lumalapit kami sa iyo, dakilang Diyos, na may kakayanang ipagkaloob ng masagana ang lahat ng mga biyaya at pagpapala para sa iyong mga anak. Punuin mo, Panginoon, ang saro ng bawat isa habang kami ay narito sa dakong ito, at ang iyong paggawa at pagkilos ay maging malaya sa aming kalagitnaan. Hallelujah! At makita mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Lahat ay nananabik, nag-aantay sa pagpapahayag ng iyong mga salita at sa pagkilos ng iyong kapangyarihan. O dakilang Diyos, lahat kami ay mapasailalim ng iyong paggawa. Lahat kami ay mapasailalim ng iyong pahid. At ang iyong pahid ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, hindi ang tao, kundi Ikaw, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sapagkat ito'y iyong pangako, 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, Ikaw ay dumoroon sa kanilang kalagitnaan. At ito'y ay aming sinasampalatayanan sapagkat Ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Kung kaya't, Panginoon Diyos, nais naming ipagkatiwala sa iyo ang buong pagkukontrol, ang buong pagkilos. Hallelujah, sa bahaging ito ng pangangaral ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa paglilinis ng aming mga buhay, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at nakakaharap kami, Panginoon Diyos, sa iyong presensya na pinaging dapat dahilan sa biyaya ng aming Panginoong Kristo Jesus. Panginoon, pinagkakatiwala ang lubos ang lahat. Gawin mo, Panginoon Diyos, ang iyong maibigin gawin, kagaya ng sinabi ni Maria, be it unto us, be it unto me, be it unto us according to your word. Hallelujah. Yan ang gawin mo, Panginoon Diyos, at ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Purihin ang Diyos. At sa walang pag-abalat, ating buksan ang ating talatang gagamitin. Isang verse lang ang ating babasahin at gamitin natin, kunin natin dito ang ating teksto, ang ating paksa. Ephesians chapter 5, sa verse 18. Ito ay familiar verse. Ang sabi dito sa verse 18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang Diyos ang magpala sa talatang ito, sabi nating Amen, at malayo na makakaupo ang lahat. Sa pagbati sa bawat isa, mapagpalang umaga sa pangalan ng ating Panginoon, at isang privilege ang muling makatayo sa inyong harapan at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa dahilan ito ay nag-materialize. Actually, halos ilang buwan lang yung preparation, 2 months lang ba? Yung preparation. Pero alam nyo mga kapatid, walang imposible kapag ang mga mananampalataya nagkaisa. So, pinapangyari ng Diyos ang mga bagay na pinagkakasundo. Diba? Kung ang dalawa sa lupa ay magkasundo sa isang bagay, ito'y pangyayarihin ng ating Ama na nasa langit.
So, yun yung kapangyarihan kapag ang pagkakaisa ay naranasan ng mga mananampalataya. Merong bisa, merong resultang makikita. So I pray na ang buong joint fellowship na ito ay pinanalangin ng bawat isa. Okay? At ang bawat isa ay nananabik sa patuloy na pagpapahayag at pangungusap ng ating Panginoon habang tayo ay narito sa ganitong pagkakatipon. So, ang Diyos ang malayang makakilos sa ating kalagitnaan. Lubusin natin ang panahon sapagkat 2 araw lang yung fellowship natin. So, yung mga kapatiran natin sa Del Gallego, malayo yung pinanggalingan. Del Gallego ba yung pinakamalayo? Sila mga kapatid natin. So, salamat, Pastor Joel. So, kasama natin ang ating mga kapatiran, so mga kasama ng ating kapatid. Salamat sa Panginoon. So, lubusin natin ang gawain ng Panginoon at huwag nating sayangin ang mga salita ng Diyos na napapakinggan sapagkat ito ay napakahalaga sa ating pagkataong panloob. Sa sandaling ito, mga kapatid, ay gusto kong kunin ang talata na ating binasa na sinabi rito, "And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit." At pamagatan natin ang paksa sa isang katanungan, why it is important to be filled with the Spirit. Why it is important to be filled with the Spirit. So meron tayong tema sa ating joint fellowship, the invisible union of the bride of Christ. At I pray na sa tulong ng Panginoon ay maitulay natin ang inspirasyon ng ating paksa na pag-uusapan sa ating tema. Bakit mahalaga na mapuspos ng Espiritu? Marahil may ang ilan sa atin o marami sa atin o lahat tayo ay nakaranas na ng mapuspos ng Espiritu. Okay? So, at alam niyo yung pakiramdam na yan. Kung minsan, ang ganitong karanasan ay bumibilang ng mga panahon, but most of the time ay hindi natin naiingatan at hindi tumatagal ang ganitong karanasan. Pero sa umagang ito, meron bang paghahangad at desire ang mga mananampalataya na wag lampasan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos? Ulitin ko, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi kayang ibigay yan. Ang trabaho lamang namin ang mangaral ng salita ng Diyos. Pero kung ang ating mga puso ay nagnanasa na maranasan ng pagpupuspos ng Panginoon sa ating kalagitnaan, hindi rin naman yan ipagkakait ng Diyos sapagkat yan mismo ang kalooban ng Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin. Ang pangungusap na ito, ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, ay mababasa natin ng ilang beses sa banal na kasulatan. Siguro puntahan muna natin kung ano ba ang karanasang ito. At maraming mga mangaral na ipinakita na kung ano yung mga nararanasan kapag ang isang tao, kapag ang isang mananampalataya ay humantong sa ganitong kalalagayan ang mapuspos ng Espiritu Santo. At ito ay salita na ginamit para ilarawan kagaya ng isang sisidlan na mayroong lamang tubig. So ang pagpupuspos ng Espiritu Santo ay hindi lamang ito kapag ang laman ng baso ay kalahating tubig lamang. Hindi pa yon. O kapag ang laman ng isang baso ay nasa 3/4, hindi pa yon. O kaya kapag ito ay puno na, hindi pa yon. So alam nyo, kapag ano ang karanasan ng pagpupuspos ng Espiritu, yung tuloy-tuloy na pagdaloy at pagbubuhos ng biyaya ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay.
At kapag ito'y naranasan ng isang mananampalataya, mararamdaman mo na ang iyong sisidlan ay parang wala ng bakante para sa pagkilos at kapangyarihan ng Diyos to the point na dahilan wala ng bakante, ito ay lalabas at lilitaw at merong resultang makikita. So, alam niyo yung host kapag pinigilan mo yung tubig, so, sa simula mapipigilan mo. Pero kapag masyadong malakas yung puwersa ng tubig, mahirap kang pigilan, sisirit yan. Kaya ngayon yung sabi ng ating Panginoon, yung sumigaw, ang ating Panginoon ay sumigaw sa pagtatapos sa huling araw ng pista ng tabernakulo, ang sino mang nauhaw ay magseparito sa akin, sapagkat nasulat, mula sa inyong loob ay dadaloy ang tubig ng buhay na walang hanggan. Okay? So yan yung wika ng ating Panginoon. Tiningnan ko ang mga ibang mga salita na pwedeng magamit instead na word feeling. Makikita natin na pwede natin gamitin ang salita para maintindihan natin ang salitang feeling o pagpupuspos. Ay magagamit natin ang mga kasing kahulugang salita kagaya ng influence. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay sa panahon ay nakakaranas ng pagpupuspos ng Espiritu, siya ay nasa impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Another word, pwede natin gamitin ang salitang inspired. Kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu ng Diyos, siya ay inspired by the Holy Spirit. So may mga ilang bagay tayo na makikita dito. Pero meron akong gusto na kahulugan o salita na pwedeng magamit dito. Ang ibang mga ngaral ay ginagamit ang salitang control. But gusto kong kunin ang 2 Peter chapter 1 verse 21 o 20. Sabi dito ni Pedro, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ito yung isa rin sa magandang salita na gamitin sa panahon na ikaw ay napupuspos. Ano yon? Nararanasan mo na ikaw ay pakilusin ng Espiritu Santo. Kaya nga yung mga mananampalataya sa early church ay kapag sila ay nakakaranas ng ganitong karanasan, ay may mga outward manifestation na makikita sapagkat ito ay hindi palapalagay lamang, hindi ito gawa-gawa lang na pakiramdam, kundi ang mga mananampalataya na nakakaranas ng pagpupuspos ng Espiritu ay tunay na karanasan na kanilang nararanasan. Well, iba ito sa baptism of the Holy Spirit. Well, kapag naranasan naman ang baptism of the Holy Spirit, nararanasan din ang pagpupuspos. Pero ang baptism of the Holy Spirit ay once lang pwedeng maranasan ng isang mananampalataya. Of course, kung meron man dapat i-desire at unang hanapin at i-desire ng mga mananampalataya, yan yung una, ang bautismo sa Espiritu Santo. Pero after na maranasan mo ang bautismo sa Espiritu Santo, pwede mong maranasan ang pagpupuspos ng Espiritu, hindi lang isang beses. Gaano karami? It's up to you. Kung gaano ka kahanda na maranasan at kung gaano mo dinidesire ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, then it's up to you. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, ang kapangyarihan, ang paggawa ng Espiritu Santo ay hindi masasaid. Hallelujah. At hindi kayang mapigilan. Kaya kahit gaano tayo karami dito, kung lahat ay nagnanasa ng ganitong bagay, kaya yang i-provide ng Diyos. Hallelujah sa ating kalagitnaan. Kaya pansinin nyo, habang ang mga alagad ng ating Panginoon ay nagkakatipon doon sa upper room, inaantay nila ang pangako
Nang dumating ang pangako ng Diyos na pagdating ng Espiritu, ano nangyari? Ang buong dako na kanilang kinaroroonan ay pinuno. Sino yung nagpuno? Walang iba, ang pangako, ang Espiritu. At hindi lamang ang dako ang nakaranas ng pagpupuno, kahit ang mga alagad ng Panginoon ay nakaranas ng pagpupuno individually. At hanggat ang iyong saro ay nakaangat yan, ibig sabihin, willing ka, Panginoon, narito ang aking saro, wag mo akong lampasan, kung ang mga kapatiran ay iyong abutin, ako rin, Panginoon. Well, ang pagpupuspos, ang ganitong karanasan ay sa banal na kasulatan, iba't iba ang pwede nating makita. Sa Book of Acts chapter 2, yung aking kinote kanina, pwede nating puntahan at dito natin makita ang ilang mga karanasan, nararanasan, at kahit ang ilang mga mananampalataya ay nakakaranas din ng ganitong bagay. Verse 1, And when in the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. Maganda rin pala, mga kapatid, kapag merong one accord, di ba? Kapag merong one accord, merong nangyayari. Pero alam niyo, mga kapatid, ang one accord ay pwede nating masabi ay hindi ganong kadaling matamo. Kailangan mo rin ng tulong ng Espiritu ng Diyos. They were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Kaya kapag ang mga alagad ng Panginoon, isa lang ang sinabing one accord sapagkat isa lang ang kanilang hinihintay. Walang iba kundi ang pangako ng Ama. At pinuno ang dakong iyon habang nakinilang kinaroroonan. Verse 3, And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So sa account na ito, ay makikita natin na isang outward manifestation kapag ang mananampalataya ay napupuspos ng Espiritu Santo, ay ang kanyang dila ay makakapagsalita ng iba't ibang wika. Or pwede rin ang kanyang hindi lang pagsasalita ng wika, ang maaring siya rin ay makapanghula sapagkat merong account din sa banal na kasulatan patungkol doon. But you know, mga kapatid, hindi lang speaking in tongues ang pwede nating makita rito. No, hindi ko nababanggitin ang lahat, pero mag-cite lang ako ng 3 bagay. Then the rest ay pwede niyong explore at maunawaan niyo kapag nakaranas ng ganitong bagay. So pangalawa na pwede nating makita sa panahon na nagkakatipon muli ang mga alagad ay dahilan ito sa pagbabawal at pagbabanta sa kanilang buhay na ipangaral ang Kristo, ang ating Panginoon. At habang sila ay nagkakatipon, ay ano ang kanilang dinadalangin? Ang tulong ng Panginoon sapagkat merong banta, merong pagtutol at pinipigilan na may pangaral ang pangalan ng ating Panginoon. Pero habang sila ay nananalangin sa dako na kanilang karoroonan, muli, ang pagpupuspos ng Espiritu ay kanilang naranasan. Then, ano ang outward na manifestation na ating makita? Nagpasimula silang ibuka ang kanilang bibig ng merong katapangan. Kaya yung mga puspos ng Espiritu, mawawala sa kanila yung pagiging mahiyain. Mawawala sila sa kanilang mga puso yung mga takot. Mawawala sa kanila ang pag-aalilangan. Alam niyo kung bakit? Sa panahon na ikaw ay mapuspos ng Panginoon, ng Espiritu Santo, ang kikilo sa iyo, ang magpapakilis sa iyo, hindi ang iyong sarili, kundi ang Espiritu ng Diyos. So yung pangatlo na pwede kong banggitin,
Kapag naranasan ng isang mananampalataya ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, ay pwede nating mabasa ang naranasan ng ating Panginoon. Luke chapter 4, verse 1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ano yung isang nararanasan ng mga napupuspos ng Espiritu? Ano yon? May mga panahon na hindi natin nakikita ang mga mananampalataya na nag-speaking tongues, na matatapang magsasalita. But may mga account sa banal na kasulatan na kung papaano nila ang mga kalalakihan ay pinipili, mga puspos ng Espiritu. Si Pablo at si Barnaba ay binukod, mga puspos ng Espiritu. Well, sa panahon yun, hindi naman sila nagsasalita ng wika. Hindi naman sila matatapang magsalita. Dahil naghihintay sila ng ang sagot ng Panginoon sa kanilang dalangin. Pero alam niyo mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay nakaranas ng pagpupuspos ng Panginoon, mararanasan niya ang paggiya ng Panginoon sa kanyang buhay. Nang naranasan ng ating Panginoon ang mapuspos, sabi rito, and Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into wilderness. Merong paggiya, merong pag-akay, merong pagtuturo ang Panginoon kung saan kanya aakayin. Well, yan ay paraan ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos. Kung minsan lang aakayin ka sa hindi mo gusto. Dahil ang ating Panginoon inakay sa wilderness para subukin. At yan yung ayaw ng mga mananampalataya. Bakit? Dahil ang gusto ng mga mananampalataya yung paglilingkod na walang hirap. Walang sacrifices. Kung gugustuhin na pagbigyan ang laman habang naglilingkod sa Panginoon, habang ginagawa ang paglilingkod, gugustuhin. Diba? Pero kapag inakay ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos ang isang mananampalataya, habang ikaw ay puspos ng Espiritu, aakayin ka niya, hindi sa iyong kagustuhan, kundi sa kanyang kagustuhan. So, yun yung mga bagay na pwede nating makita sa ganitong karanasan. At yan din naman, mga kapatid, yung karanasan na dapat maranasan ng mga mananampalataya. Sa Romans chapter 8, sinabi doon ni Apostol Pablo, they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang maranasan mo ang pangunguna ng Espiritu Santo sa iyong buhay ay isang napakainam na karanasan at bahagi na maranasan mo sa iyong buhay. Ito'y pangako ng ating Panginoon. Puntahan natin ang John chapter 16. Sa verse 13, ang wika ng Panginoon sa talatang ito, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Mararanasan mo, kapatid, ang paggiya, ang paggabay ng Panginoon, ang pagpapatnubay sa iyo sa buong katotohanan. So ginamit dito ang salitang He will guide you into all truth. At yan yung gawain ng Espiritu Santo, mga kapatid. Gabayan ang mga mananampalataya sa buong katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit napakahalaga na mapuspos ng Espiritu. Dahilan, hindi mo maririnig, hindi mo mapapakinggan, at hindi mo marirecognize ang paggiya sa iyo ng Diyos, ng Espiritu, kung ikaw ay occupied sa maraming mga bagay. Kaya nga, kung minsan, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng panaginip. Bakit? Ang mga tao kasi occupied sa maraming mga bagay habang sila ay gising.
Pero kapag sa panahon ng pagtulog, doon maaring ang Diyos ay makapangusap, magpahayag sa isang mananampalataya. But you know, mga kapatid, pwedeng ang Panginoon ay magpahayag sa bawat isa sa atin, hindi lang sa pagtulog. At ito yung bagay na dapat maranasan at kinakailangan at mahalagang maranasan ng mga mananampalataya habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ginamit dito ang salitang, He will guide you into all truth. So alam niyo mga kapatid, naranasan namin nung ako'y nag-aaral ay itour kami doon sa parte ng Maynila, ilang mga lugar doon. At meron kaming guide sa bus. Yung guide na kasama namin habang naroon sa bus, naglalakbay kami, yung guide namin salita ng salita. Habang kami ay nagbabiyahe, anong sabi ng guide? Sa inyong kaliwa, makikita nyo ang bagay nito, ginawa yan yung taong ganito. Sa inyong kanan naman ay makikita ninyo ang ganitong bagay. So anong ginagawa ng guide? Ini-educate yung mga estudyante. Kaya nga, ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, kapag ang mga mananampalataya handang makinig sa mga pagtuturo ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay laging magpapahayag, laging magtuturo, laging magbubukas ng mga kapahayagan sapagkat hindi mananahimik ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. That's guide. At kung saan naroon yung bus na aming kinaroroonan, hindi bumababa yung guide. Sasamahan ka eh. Bakit? Hindi naman namin alam yun eh. Mga estudyante lang kami eh. Kung saan, kapag huminto ang bus sa destinasyon, bumababa ang mga estudyante, kasama yung guide. At kasama namin yung guide, tinuturo sa amin, in-educate kami sa mga bagay na nasa paligid. Yung mga guide. Kuminsan, yung mga guide sa panahon natin, yung mga ways, mga maps. Kanina habang kami nagbabiyahe, kung kasama ko si Bar Eman, nagtataka siya, bakit itong maps na ito, di ba, ang daan dapat star tollway, dire-diretso lang, bakit pinapadaan tayo ng turbina? Traffic, actually, lampas na kami dun eh. Tapos nung pagkalampas na, yung isang exit naman, bakit pinapadaan pa sa Santo Tomas? Tapos yung susunod na exit, Tanawan, di ba? Bakit lagi tayong pinapa-exit nito? Samantalang yung daan, dire-diretso lang. Ililigaw. Alala ko si Pastor Michael, binigyan ko ng mapa eh. Lalong napalayo. Yung mga gawa ng tao, yung mga guide na gawa ng tao, meron yung limitation. Minsan makikita mo yung defect niyan. Yung pagkakamali, sapagkat limitado lang yan, gawa lang yan ng tao. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay ginabayan ka, huwag ka mag-alala, hindi ka maliligaw. Bakit? Sasamahan kaya hanggang makarating ka sa iyong destinasyon. Yan ang gawain ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang mga mananampalataya ay makaranas ng pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos sapagkat yan ang magdadala sa iyo paparoon sa iyong destinasyon. Nakita niyo mga kapatid? Kung gaano kahalaga ng ganitong bagay. He will guide you into all truth. Sa talata na ating teksto na ginamit, Ephesians chapter 5, kung babalikan natin ito, ang sabi ng Apostol Pablo, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, in contrast, gumamit si Apostol Pablo ginamit niya ang alak, ang pagkalasing. Sapagkat merong similarity ang pagkalasing sa be filled with the Spirit. So ano ba ang naranasan ng pagkalasing? Sa biyaya ng Panginoon, di ko naman naranasan yan. Pero nakakita ako ng mga taong lasing. Alam niyo kung yung mga taong lasing, kapag sila ay languna sa alak, lasing na,
Yung mga duwag tumatapang, naghahamon. Bakit? They are under the influence of wine, ng alcohol, ng alak. Yung mga duwag, minsan maririnig mo, lumabas yung mga matatapang diyan. Bakit nila nagagawa yon? Sapagkat sila ay under the influence ng alak. Ano pa yung mga nakikita natin? Yung mga umiinom, kapag hindi umiinom, hindi marunong mag-Ingles. Kapag nalalasing, Ingles ng Ingles. Yun yung epekto ng alak. Isa pa sa aking pwedeng ating mapansin. Kapag ang isang tao ay impluwensya ng alak, ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas nakakahigit kaysa sa kanyang mga kainuman. Sasabihin naman kanya mga kainuman, pare, lasing ka na. Ano sasabihin niya? Hindi pa ako lasing. Kayo yung mga lasing. Kaya ko pa. So ano yung makikita natin kapag ang tao ay impluwensya ng maling espiritu, ang tingin niya sa kanyang sarili ay nakakahigit kaysa sa lahat ng tao. Pero hindi ganoon kapag ang espiritu ng Diyos ay nagpuspos sa isang mananampalataya. Kabaliktaran. Ang alam ko sa mga napupuspos ng Espiritu Santo, bagamat sila ay matatapang, malalakas ng loob, pero mabababa ang kanilang mga puso. Nagpapakumbaba. Bakit? Hindi sila pwedeng humigit sa Espiritu ng Diyos na umaakay sa kanilang buhay. At the more ng isang mananampalataya ay nararanasan ang ganitong karanasan, ang kanyang puso ay patuloy sa pagpapakumbaba at nararanasan niya ang patuloy na pagpapakumbaba. Kaya napakainam, mga kapatid, sa ating buhay habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Maaaring ang mga tao, hindi lang kahit ang mga mananampalataya, hindi exempted. Maraming mga bagay na pwedeng pumuspos sa ating mga puso. Naranasan niyo ba mapuspos ng mga alalahanin? Kapag ang isang kapatid ay puspos ng alalahanin, saan siya dadalhin ito? Sa anxiety. Naranasan niyo ba kapag ang isang tao, nakita niyo ba kapag ang isang tao ay puspos ng takot? Kapag ang tao ay puspos ng takot, mahirapan siyang kumilos. Hindi niya magagawa ang mga bagay na dapat niyang gawin dahil sa takot. Nakita niyo na ba kapag ang isang tao ay puspos ng galit sa kanyang puso? Lumilitaw yan. Kapag ang isang tao ay puspos ng galit, nandidilim ang kanyang panangin. Kung ano yung kanyang mahawakan ay pwede niyang ihambalos dahil sa galit. I pray na sa araw na ito, hindi yun yung mga pagpupuspos na ating maranasan, hindi mga makataong pagpupuspos. Sapagkat sa mahuhuling araw nito, mga kapatid, ito ay napakahalagang bagay na dapat ma-maintain at maranasan ng mga mananampalataya. So pinapakita ko, mga kapatid, ang ilang mga bagay na kapag pwedeng gawin ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. John chapter 14. Sa talatang ito, sinabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever." Ginamit sa ibang version, another helper. Sa Greek word, parakletos. So yan yung gawain ng Espiritu Santo sa iyong buhay, kapatid. Mararanasan mo ang pag-iyan ng Panginoon, mararanasan mo ang tulong ng Panginoon, at hindi mo mararanasan at madarama na ikaw ay nag-iisa. Bakit?
kasakasama mo ang comforter. Yan yung pangako ng Panginoon. Hindi ko kayo nag-iiwang orphans. Iwang ka man ng lahat. Magpatuloy ka sapagkat ang Panginoon ay iyong kasama. Hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan hanggang sa katapusan ng mga kapanahunan. At ang Espiritu ng Panginoon ay laging tumutulong sa ating mga buhay. Siya ang nagpapahayag ng mga bagay na darating. Siya ang nagtuturo kung ano ang kinakailangan mong gawin. Tayo ang mga tao minsan ay malimit, ay madalas gumagawa ng mga suliranin. Pero ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong para malampasan mo ang mga suliranin sa iyong buhay. At kung wala ang Espiritu ng Diyos, mahirapan ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit ang mga preachers, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, may mga panahon din, di ba? Tayo bilang mga mananampalataya ay hindi walang espesyal dito. Lahat tayo ay kailangan ng ganitong bagay. There are times sa ating mga buhay, mararamdaman natin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nasasait tayo, mayroong bagay na kumakawala, yung mga virtue ay nawawala sapagkat ito ay kinakailangan sa ministry. Kaya nga ang ating kapatid William Branham, kapag after ng mga revival, ng mga crusade, minsan hindi na siya makalakad, hindi na makatayo, bubuhatin na lang siya. Bakit? Nararanasan ang ganitong mga bagay. Pero salamat sa Diyos, dahilan after mo maranasan ang ganitong bagay, mayroong pagpupuno na ginagawa ang Panginoon sa iyo. Ang mga mananampalataya, nakakaranas naman ng pagod eh. Si Apostol Pablo nga ang sabi, sinong hindi napapagod sa inyo? Ako napapagod din. Pero ang sabi niya, lahat ng bagay ay aking magagawa dahilan kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ako ay ako dahilan sa biyaya ng Panginoon. At hindi rin naman tayo makapagpatuloy kung wala ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord of hosts. Kailangan niya ng mga mananampalataya, even ng mga preachers, nangangailangan din ng pagpupuspos ng Panginoon sapagkat wala kaming ituturo at ibabahagi sa inyo kung hindi kami nanggaling doon sa presensya ng Panginoon, kung hindi namin mararanasan ang pagpupuspos ng Panginoon. Sariling effort, sariling head knowledge, mga stock knowledge ay pwedeng maituro, may pangaral. Pero kapag ang pagpupuspos ay nararanasan ng mga lingkod ng Diyos, yan din yung dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay pinagpapala ng salita ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, may mga pangangaral na hindi naman nag-usap yung mga magagawa pero nagtutugma. Merong ano yan? Same spirit. Alam niyo, nung ako'y nag-aaral, pinagmalaki yan ng mga ng teacher ko na yung pinanggalingan pananampalataya, yung Catholic. Sabi niya, alam niyo ba sa amin, meron kaming unity. Yung sinabi niyang unity, kung ano pala yung tinuturo ng mga preacher doon sa television, sa mga pananood, yun din pala yung mga tinuturo ng mga pari sa mga lokal na simbahan. So meron lang pala silang iisang topic. Doon ko lang naunawaan yun. So ang mga pari sa iba't ibang mga lugar ay meron silang iisang paksa at lahat yun ay pinapangaral nilang sabay-sabay. Yun yung unity na kailangang pinag-usapan. Sa isip-isip ko, sa amin nararanasan din namin yan eh. Pero hindi yan scripted. Dahil nararanasan yan kapag ang Espiritu ng Diyos ay ini-inspired ang mga magagawa, kahit hindi man nag-uusap, nagkakapanagpo at nagtutugma ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Naalala ko yung last joint fellowship natin. Pastor Michael, Pastor Nick, hindi nag-usap. Pero nagtugma yung paksa, di ba?
Naalala niyo mga kapatid? Same Spirit. At habang pinag-uusapan namin kung anong tema, the invisible union of the bride of Christ. Nagkasundo kami ni Kuya. Minsan nag-usap kami. Yung sinuggest yung tema, parang continuation to ng paksa ni Pastor Nick at ni Pastor Michael eh. Siguro tatapusin nila bukas. Continuation. Nakita niyo mga kapatid? Ganito kahalaga kapag ang espiritu ng Diyos ay kumilos sa panahon ng mga pagkakatipon. Kahit ang mga salitang binibigkas, kahit ang mga salita na hinahandaan ng mga manggagawa, ay ito ay makikitang makabuluhan at mayroong bunga at mayroong pagpapala sa mga nakikinig sapagkat alam ng Diyos kung ano ang kailangan ng mga mananampalataya. Naalala ko tuloy yung sa third seal ba yun? Yung sinabi ng nilalang na buhay, hurt not the oil and the wine. Huwag niyong saktan ang langis at ang alak. Alam niyo ba, ang langis at ang alak ay pwede kong sabihin tandem tong dalawang to. Ang langis at alak. Sa either kung ano pwedeng unang maranasan ng mga mananampalataya. Maring unang maranasan ng mananampalataya, kapag ang naranasan ng mananampalataya, ang langis, ano yung langis? Ang Espiritu ng Diyos. Well, kapag ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay, may mga pagpapahayag, may mga revelation na tinatanggap ang mga mananampalataya. Dahil yung gawain ng Espiritu Santo. O di kaya kapag ang revelation ay dumating sa isang mananampalataya, ano ang nararanasan sa kanyang puso? Ang kanyang puso ay umaalab. Ano ang pwedeng mangyari? Maranasan niya ang pahid, ang anointing. Because of revelation. Because of revelation. Kaya habang ako minsan nangikinig ng pangangaral ng ilang mga magagawa, meron akong napakinggan, hindi ko alam kung napakinggan ng ilang mga magagawa, maring alam na ito. Kanyang sinabi na ang Bible pala, sa kanyang pag-aaral, ito ay merong 7 layers. So, banggutin ko lang yung 3, sapagkat kulang yung ating oras, at saka hahaba kong ipapaliwanag. Sinabi niya, ang unang layer ng Bible ay pagdating sa creation history. Babasahin natin ang Bible, ano ba ang una nating mababasa? Yung creation. Yung detailed, kung ano yung mga nangyayari sa history, from creation, hanggang sa panahon ng ating Panginoon, hanggang sa mga alagad, at hanggang sa Book of Revelation. Sabi niya, that's the first layer ng Bible. At ang first layer ng Bible, ano ang dating sa mga mananampalataya? Information. Pero kapag ikaw ay pupunta ngayon sa another layer ng Bible, ang second layer, doon mo makikita ang plano ng Diyos sa Israel. But the plan of God sa Israel at kahit man sa Gentile. Dahilan, ang plano ng Diyos ay hindi direktang hinahayag ng Diyos kung minsan sa pamamagitan ng mga talata, ito ay nakatago sa ilang mga bagay. At it takes the Spirit of God para mai-reveal ang plano ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay babasa lamang ng salita ng Diyos, kung hindi mo nawala ang giya ng Espiritu ng Diyos, ang dating nito ay maaaring information lang sa iyong buhay. Pero habang binabasa mo ang salita ng Diyos, naunawaan mo na ang plano ng Diyos ay nahayag. Bakit ganito? Bakit ganyan? Sapagkat ang Diyos ay may plano sa kanyang bayang Israel. Then,
kung iaangat pa sa another layer, sa third layer, kanyang sinabi, ang third layer ng Bible, ay ito yung panahon kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nare-reveal sa iyo kung sino si Jesus. That's third layer ng Bible. No, kita natin yan, di ba? Doon pa lamang sa Garden of Eden, merong pinas lang na doon. Para suotan ng damit ang unang mag-asawa dahilan sila ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay titingin sa unang layer, that's history. Pero kung titingnan mo ito ng third layer, it's more than history. Bakit? Tinutukoy doon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahon ni Abraham, nang inutusan siyang ihandog si Isaac na handog ng susunugin, maaaring makita ng tao information, pero kapag ikaw ay titingin sa third layer, ang makikita mo doon ay ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Brother Branham, kapag binasa mo ang banal na kasulatan at hindi mo makita ang ating Panginoon, balikan mo ulit. Bakit? Dahilan ang banal na kasulatan ay nakasentro sa ating Panginoon. Yung karanasan ni Joshua, ni Joseph. Ano bang kanyang naranasan? Pinagkaingitan siya ng kanyang mga kapatid. Sinaktan siya ng kanyang mga kapatid. Sino yan? Si Jesus. Nang nakaranas ng hirap at pagpaparusa sa kanyang mga kababayan. Nang siyang ay binenta, si Joseph ay binenta sa mga ngalakal, ano yon? Si Jesus nang pinagpalit sa 30 putol ng pilak. Nang si Joseph ay pinagbintangan sa kasalanan na hindi niya ginawa, yun si Jesus na inako ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Diba? Nakita natin? Na si si Joseph ay dalhin doon sa bilangguan. Ano yon? Yan si Jesus nang mamatay doon sa krus ng Calvary at pumunta sa ikaliliman. Pero nang si Joseph ay mula sa dungeon ay dinala doon sa trono. Sino yon? Si Jesus na umakyat sa kaluwalhati. So nakita niyo, that's the third layer of the Bible. Kanyang sinabi, dito sa third layer, dito nag-i-ignite ang anointing. Ang spark ay nararanasan. Ang anointing ay kumikilos. Ang anointing ay gumagawa. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin, hurt not the oil and the wine. Salamat. Dahil ang bagamat ang sanlibutan ay dumanas ng kahirapan sa matagal ng panahon, pero hindi pinayagan ng Panginoon na saktan ang langis at ang alak sapagkat kailangan ito ng nobya sa mga huling araw na ito para makapaghanda sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung nararanasan mo ang pagpupuspos ng Panginoon, may kakibat yan na pagpapahayag ng Diyos na revelation sa iyong buhay. Kung nararanasan mo din ang revelation, may kakibat yan na anointing sa iyong buhay. Bakit? Papakilusin ka niya, iakayin ka niya, dahil sa revelation na iyong tinanggap, nakaakibat ang pahid sa iyong buhay. Salamat sa ating Panginoon. So nakita niyo mga kapatid, kung gaano kahalaga ng pagpupuspos ng Espiritu sa ating mga buhay, sa mga mananampalataya. At kahit man, alam niyo mga kapatid, kahit man sa mga conflict, mga hindi magpagkakaunawaan ng mga kapatiran, resulta yan ng laman. Hindi naman ako naniniwala kapag ang dalawa ay pares puspos ng Espiritu, magtatalo sila. Ang alam ko, kapag ang dalawa puspos pares ng Espiritu, magkakasundo yan sa isang bagay. Naalala ko yung sabi ni Pastor Nonoy. Kapag ang may dalawang magkapatid na nagtatalo, dalawa lang ibig sabihin yan. It's either isa sa kanila ay puspos ng Espiritu at ang isa ay hindi, o kaya pareha sila, hindi.
Nakita nyo? Dahil si Apostol Pablo ay nagsabi, ang kaisipan ang laman ay laban sa Espiritu at hindi nga sila pwedeng magkasundo. Kaya yun yung problema. Kapag ang spiritual at carnal ay nag-usap, talagang magsasabog yan. Hindi magkakasundo. Kaya kailangan ng deacon pag-uusapin ng dalawa. I hope na ang mga deacon natin, mga puspos din ng Espiritu. Dahil kapag ang deacon na hindi puspos ng Espiritu, mahirap pag-ayusin ang ganitong mga bagay. Kaya nga, di ba yung pumili ang mga mananampalataya sa Book of Acts, ano yung kanilang pinili? Hindi ba sa mga kalalakihan na matipuno? Dapat malalakihan siya. Malalaki ang busy, ang tindig. Kundi ang hinahanap nila, mga puspos ng Espiritu. At yung mga kalalakihang ito na puspos ng Espiritu, habang nararanasan nila ang pagpupuspos at ganitong karanasan sa kanilang buhay, dumating yung panahon, I think, dalawa sa kanila na inangat ng Panginoon sa another ministry ng kanilang buhay. At si Felipe ba yun? At Stephen. So, dalawa sila. Bakit? Dahil ang isa sa gawain ng Espiritu Santo, ituturo sa iyo kung ano ang iyong gawain at bahagi sa katawan ng Panginoon. Kaya hindi ka mapapasel. Ano ba ang rule ko? Ano ba ang bahagi mo sa iglesia ng Panginoon? Yan ay ituturo sa iyo ng Espiritu sa iyong buhay. Kaya yung kanina na nabanggit ko, na yung conflict sa mga magkapatiran. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay kanilang naranasan, I believe, maaayos ang mga suliranin. Dito natin makikita na ang pagkakaisa, ang unity, ay hindi basta-basta na naranasan kung wala ang Espiritu Santo. Bakit? Maraming ideya ang tao, maraming kaisipan ang tao. Pero kapag ang kaisipan ng Espiritu ang siyang nasa kalagitnaan, lahat ay magpapasakop at magpapakuba sa Espiritu ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Kaya ang tao pwedeng gawin ang kanyang sariling kakayanan, magsikap na humantong sa kagaya ng sa ating tema. Pero kung wala ang tulong ng Espiritu ng Diyos, imposibleng marating yan ng isang tao. Bakit? Dahilan ang kalalagayan ng Espiritu ng tao, minsan, kapag hindi nagpakumbaba sa kalooban ng Diyos, yan ay magre-resist. Mararanasan ng pagre-resist. Matthew chapter 25. Familiar sa atin ang talinhagang ito patungkol sa 10 dalaga. Verse 2, pinakita, 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamp and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. When the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out. Sigaw sa hating gabi. Ano yung sigaw sa hating gabi? It's the message. Lahat ba ay nakarinig ng mensahe? Mga kapatid, okay? Alam natin ang message. Sa biyaya ng Panginoon, binuksan tayo at pinahayag sa atin ang ganitong mensahe ng Panginoon. Pero nagpatuloy ang talinhaga, they that were, sabi rito, and at the midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out.
Alam niyo mga kapatid, maaaring nag-enjoy tayo sa pahayag ng Panginoon sa langis sa nagdaang mga panahon. Pero habang ang ilawan ay nakasindi, nangangailangan yan ng supply ng langis. At patuloy na pagsusupply. Kaya isang araw, makikita, pwedeng maranasan ng isang mananampalataya dahil ikaw ay patuloy na nagpapagamit sa kalooban ng Diyos, mararanasan mo, nangangailangan ka ng another feeling of the Holy Spirit. At alam nyo, hindi lang isang beses mo yan kailangan. Kailangan mo yan hanggang sa pagsalubong sa ating kasintahang lalaki. Ang suliranin, mga kapatid, ang naging suliranin ng limang mangmang, nagawa nilang itrim ang kanilang mga ilawan, kapwa ang matatalino at mangmang. Pero yung after nila maitrim ang kanilang mga ilawan, na-realize nila na ang kanilang langis ay hindi na sumasapat, nagkukulang na. Alam niyo, sa paglalarawan, ang trimming, mga kapatid, ito yung kalalagayan ng pagsasaayos ng buhay ng mga mananampalataya. At alam niyo, hindi yan biglaan. Ang pagsasaayos ng buhay ng mga mananampalataya, hindi yan madaling matapos. Yan ay mahabang proseso na kinakailangang pagdaanan at paghuhubog na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Dahilan ang tao mayroong free will. Kung gugustuhin lamang ng tao, sasalungat siya sa kalooban. Diyos, maraming gusto ang tao. Pero kinakailangan gawin ito, ang pagtitrim ng ating mga ilawan, sapagkat malaking kinalaman ito sa pagsalubong sa ating Panginoon para tayo ay maging. Pero wag mong kakalimutan na ang pinakamahalagang bagay ay ang langis. It's too late na nang ma-realize ng mga limang mangmang. Maaaring ang limang mangmang na ito ay laging nakafocus sa kanilang mga kahinaan, laging nakafocus sa kanilang mga limitasyon at mga gustong pag-igihin at pag-iigihin ang kanilang sarili. Then, nagkamali sila na dapat ang inuna pala nila yung langis. Habang tinitingnan ko ang talatang to, hindi kaya may mga mananampalataya sa mga huling araw nito na ang focus ng kanilang mga paglilingkod, ang kanilang mga buhay ay pag-igihin ang kanilang paglilingkod sa Panginoon na hindi nila napapansin na ang langis ay kanilang napapabayaan. Anong saysay ng mga activities? Anong saysay na ikaw ay masigasig sa paglilingkod sa Panginoon? Pero kung pinababayaan mo ang siyang pinakamahalagang bagay. Kaya, it's too late na sa mga mananampalataya, sa limang mangmang. Maaring natrim nila, maaring natulungan sila na naging maigi ang kanilang paglakad, naging maayos ang kanilang pamumuhay. Kaya yung mga mananampalataya na maraming dahilan, tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag yung aking trabaho na ayos na, yung aking mga anak ay malalaki na. Siguro yung trabaho kasi nagiging sagabal eh. Siguro kapag naging maayos na yung schedule, tsaka ako maglilingkod sa Panginoon. Yung mga pag-iigi ng buhay, baka maging maayos yung schedule mo. Sakto naman ang dating ng Panginoon. Natrim nga, pero nagkulang ka ng langis. One time sinabi ko sa church, alam nyo, hindi aking na-realize, hindi ang trabaho ang problema. Ang problema ay ang puso ng mga mananampalataya. I pray na hindi masayang ang panahon. Hindi ko sinasabi wag nating itrim ang ating mga buhay.
Huwag natin ayusin ang ating paglilingkod. Hindi ko sinasabing ganun. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, huwag ninyong pabayaan ang langis ng Espiritu Santo. At yung dahilan kung bakit ang pangangaral ng salita ng Diyos ay laging pinapahayag sa panahon ng pagkakatipon. Dahil sa panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos, maaari mong maranasan ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, meron tayong 2 araw na gawain. Huwag kang papayag na matapos ang 2 days joint fellowship na hindi mo naranasan ang pagpupuspos ng Espiritu Santo. Mahaba ba ang 2 araw? Maikli lang. Di ba? Maikli. Sa Jabez, 3 days tayo. Minsan, 4 days. Eh ngayon, 2 araw lang. Hindi ba dapat yan lubos-lubusin na ng mga mananampalataya? Huwag kang magsasayang ng panahon. Habang ikaw ay nandito, ibigay mo ang panahon, ang iyong puso sa Panginoon. Kung ikaw ay nangangailangan, humiling ka sa Panginoon na huwag kang lampasan sapagkat napakahalaga ang mga panahon na ating kinabubuhayan. Ito yung mga panahon na kinakailangan mo mapuspos ng Espiritu Santo. Sapagkat kung maaaring mapalampas mo ang isang bagay, then it's too late na. Anong sasabihin mo? Sana, nung 2 days joint fellowship, nag-focus ako. Sana! And that's yung panghihinayang naranasan ng 5 dalaga. Tulungan tayo ng Panginoon. I realize, mga kapatid, kung gusto talagang marating ng mga mananampalataya ang lubusang pagkakaisa, the invisible union, kung gusto talagang maranasan ng mga mananampalataya, ng mga local churches, ng bawat mga mananampalataya, ang tunay na pagkakaisa, kinakailangan muna nilang maranasan individually ang union sa Espiritu ng Diyos. Bakit? Napaka-imposibleng maranasan ang lubos na pagkakaisa kung ang bawat bahagi ng mga mananampalataya, ang bawat mga kapatiran ay hindi nakakaranas, walang individual union sa Espiritu ng Diyos. So ito'y mahalaga na kinakailangan maranasan. Union sa salita ng Diyos. At para ikaw ay maging isa sa salita ng Diyos, hindi mo pwedeng isama o walang lubos ang pagkakaisa kung maraming ideya ang mga tao. Hanggat ikaw ay nabubuhay sa iyong sariling kaisipan, sa iyong sariling kagustuhan, hindi mo mararanasan ang lubusang pag-iisa sa salita ng Diyos. So, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ang salita ng si Kristo ay siyang salita ng Diyos. Hindi na nabanggitin ang salitang credo, ang creed. Alam niyo ba, nang tiningnan ko ang creed, ito pala ay short of formal statement of belief. At hindi mo pwedeng ihalo yan sa pananampalataya. Ang credo na hinahawakan at kuminsan ng mga kasimbahanan, ito pala ay nagmula sa Latin word na ang meaning ay, na ang ibig sabihin nito ay, I believe. That's creed. I believe. Sa Bible ay may mababasa tayong I believe. Pero ang credo, mga kapatid, ay kung minsan mga pagpapahayag ito ng tao para itago ang ginagamit yung salitang I believe, na word I believe, para itago ang mga sariling opinion at sariling mga ideya. At yan ay hindi mo pwedeng ihalo sa salita ng Diyos.
Kung gusto mong lubusan na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, kinakailangan mong alisin ang mga credo. Ano yun? Alisin yung mga I believe dyan. Sarili mong pananaw, sarili mong paniniwala, sarili mong opinion. Sapagkat sa panahon paghuhubog ng ating ng bawat mananampalataya, yan yung mga bagay na inaalis sa ating mga buhay. Kung meron kang papanghawakan lamang, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang halo. Yan ay puro. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo. Kung yan ay sinabi ng salita ng Diyos, panghawakan mo. So, hindi ko naman sinasabi, mali ang salitang I believe. Ang mali lang, yung magsalitang I believe, dahilan sa opinion at ilang mga bagay na sumasalungat sa salita ng Diyos. At yun yung mga bagay na inaalis sa ating mga buhay. Yung banner natin dyan, yung bride na nakasuot ng gown, kung inyong ipopokus yan, hindi lang basta yan gown. May mga nakasulat yan ng mga verses. Alam niyo ba, sa banal na kasulatan, para maibihis mo ng lubusan ang salita ng Diyos, meron kang kinakailangang hubarin. Hindi mo masusuot ng lubos ang salita ng Diyos kung meron diyang, I believe dito, I believe dito. Mga I believe, mga sariling paniniwala. Lahat yan ay kinakailangang alisin sa buhay ng isang mananampalataya hanggang sa ang kanyang puso, ang puso ng mananampalataya ay makita sa kababaan at ang salita ng Diyos ay lubusang ibihis sa kaniyang buhay. At ikaw ay lalakad sa ibabaw ng sanlibutan ito ng isang buhay na salita ng Diyos. Ikaw ay magsasalita, hindi sa iyong pananaw, sa iyong paniniwala, sa iyong opinion, kundi ikaw ay magsasalita, ito ang salita ng Diyos. So, hindi ko na launin ang oras. Siguro sa huling bagay na aking pupuntahan ay dahil sa iyan yung paksa natin, the invisible union of the bride of Christ. Dahil sa paksang yan, binasa ko yung preaching. Bigay ko yung ilang observation. Habang binabasa ko ang preaching, sa aking observation, si Bar Branham, ipinangaral ito, pero hindi siya nakafocus sa unity ng mga mananampalataya, sa union ng mga mananampalataya. You know, ang first impression ko sa sermon na ito, ang pagkakaisa na focus ni Bar Branham ay ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. But I found out, habang aking binabasa, sinusundan ko yung tape, yung preaching, habang binabasa ang booklet, hindi doon ang focus ng ating kapatid. Alam niyo kung saan nakafocus ang ganitong pangangaral ng ating kapatid? Nakafocus ito sa union ng mga mananampalataya at ng salita. Union ng mga mananampalataya at ng salita. At I believe ito yung kailangan ng mga mananampalataya. Ito yung unang-unang kailangan mo, kapatid. Kung bakit merong mga hindi pagkakunawaan kung minsan, dahil ito yung una mong kailangan. At ito yung unang kinakailangan ng mga mananampalataya. May suliranin o walang suliranin. Dapat ang ikaw at ang salita ay humantong sa pagkakaisa.
Sapagkat walang ibang dadatnan ang ating Panginoon, kundi ang salitang lumalakad dito sa ibabaw ng lupa. Hanggat ang salita ay hindi pa lubos na ibibihis sa bawat mga mananampalataya, nariyan ang pangangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos. Nang aking naunawa, nang na-observe ko ang ganitong pangangaral ng ating kapatid, bakit hindi nag-focus ang ating kapatid sapagkat parang kakaiba eh. Dahil habang inuunawa ko yung title, dapat sa mga mananampalataya. Then yun pala, hindi makakarating ang mga mananampalataya sa lubos na kaisahan kung hindi ang salita ay magiging isa sa kanilang mga buhay. Okay? Bakit? Dahil itong salita ay ang napakahalaga kahit man sa pagtitipon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay masasabi natin, ang true basis ng true fellowship. Alisin mo ang salita ng Diyos, walang totoong fellowship. Alisin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, walang totoong fellowship. Sa panahon natin, mga kapatid, maraming kasimbahanan, ang ginagawa nila palakihan ng simbahan, pagandahan ng simbahan. Ano ang kanilang reason, ano ang kanilang goal, ang focus? Ang gusto nila yung mga nakikitang kagandahan, mga nakikitang mga bagay para hikayatin ang mga tao na umanib sa kanilang iglesia. Pero hindi doon po ang focus ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo kung saan ang focus ng Espiritu ng Diyos? Sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya sabi ko nga kay Pastor Michael, paano makikita yung invisible? Invisible nga. So nakita niyo mga kapatid. Kaya I pray na ang mga mananampalataya sa mga huling araw nito ay hindi after sa mga popularity, sa mga acknowledgement. I pray na kahit hindi ikaw ina-acknowledge, kahit simpleng mananampalataya na naglilinis ng iglesia, walang marahil na tumutulong, pero huwag kang mag-aalala, merong Diyos na nag-a-acknowledge ng iyong buhay. Kahit hindi ka pansin-pansin ang iyong mga ginagawa sa ministry, kahit may maraming sacrifices na iyong pinagdaraanan, huwag kang mag-alala, ang Diyos ay hindi nagtuturo sa mga outward na mga bagay na acknowledgement na ano pa mang pwedeng may pagmalaki ng tao. Ang mahalaga, ginagawa mo ang bagay na ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At dito, nalulugod ang Diyos. 1 John chapter 1, verse 7. At ako'y magtatapos. Verse 5, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Sa Kanya ay walang kadiliman. Sa Kanya ay walang kasinungalingan. Sa Kanya ay walang kalikuan. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. We lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Alam niyo mga kapatid, kapag humantong ang individual na mananampalataya sa pagkakaisa sa Espiritu ng Diyos, lahat ng mga bagay at kamalian sa kanyang buhay, ipapahayag yan ng Panginoon. Habang ikaw ay humaharap sa liwanag, nahahayag yung mga mantsa,
Nakikita, may dungis ka pala. Ito, may mga mantsa, ito, kulubot. Pero sa dilim, hindi mo yan makikita. Pero kapag ikaw ay lumalapit sa liwanag, unti-unti mong nakikita kung ano yung mga bagay na dapat isaayos sa iyong buhay. Pero salamat sa Diyos, sapagkat yung mga mananampalataya, mga anak ng liwanag, hindi nagtatago sa liwanag. Patuloy na lumalapit sa liwanag ng salita ng Diyos. At sinabi dito, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And this is the true fellowship. So salamat, meron tayong ganitong pagkakatipon. On the other hand naman, bagamat tayo ay mayroong pagkakatipon na ganito, pero kung merong mga hindi lumalakad sa liwanag, kahit physically nagkaka-fellowship tayo, wala tayong true fellowship. Pero kung ang mga mananampalataya na narito ay lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, hindi man tayo magkapanagpo at magkamayan dahilan sa oras, sa dami ng mga mananampalataya, huwag ka mag-alala. Meron tayong fellowship na hindi nakikita. At yan yung bagay na dapat na iniingatan ng mga mananampalataya. Kaya sa mga huling araw na ito, I believe nariyan ang pagkilos ng Diyos. Ang Panginoon ay humuhubog sa mga mananampalataya para dalhin ang kanyang iglesia sa lubos na kaisahan. At one day, yung mga nagsasabi na mga malalaking simbahan na nagmamayabang na sila ang nasa katotohanan, isang araw, ang Diyos ang magpapakilala. This is she, the bride of the last days. Ikaw ba yung kapatid? Kaya mo bang hawakan? Nararanasan mo ba ang pag-akay at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Kung bakit mo naranasan ng patuloy na pagtuturo, patuloy na pagtutuwid, isa lang ang dahilan sapagkat inihahanda ka ng Panginoon para sa isang araw na darating sa pagsalubong sa kasintahang lalaki. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At hiniling ko ang lahat na tumayo. Mari ba nating awitin ang awit na yan? Are you she, the bride of the last day? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, maikli lang ang 2 araw. Lubos-lubusin natin. Wala pa tayong gawain ng gabi dahilan sa limitado sa ating lugar. But ang araw na ito, lubusin natin. Humarap tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon kung ano ang tunay nating pangangailangan. At huwag tayong papayag na lumabas ng dakong ito na hindi kinakatagpo ng Panginoon. Hallelujah. Ang katanungan, are you she? Ikaw ba ito, kapatid? The bride of the last day. Hallelujah. Let's sing. I slip through the gates of earth, as Peter greeted me. One by one, I long so much to see. Saw my hero Stephen, Paul and Timothy. But before my breath could find words, I heard them speak to me.
Sabi ng awit, it was the worst of all the ages. Pero bakit ka nakakapagpatuloy pa rin hanggang ngayon? Sa kabila ang panahon na ating kinabubuhayan ay napakasama. Bakit sa pagtatapos ng taon, narito ka, nakikinig ng salita ng Diyos? It is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. At kung meron ng magandang maranasan ang mga mananampalataya sa pagtatapos ng taon, walang iba kundi ang mapuspos ng Espiritu. O maraming paghahanda ang pwedeng gawin ng mga tao habang sumasalubong sa bagong taon. Pero huwag niyong kakalimutan, kung meron mang pinakamahalagang bagay na pwedeng maranasan ang mananampalataya, ang mapuspos ng Espiritu Santo. At sa pagpasok ng panibagong taon, napakainam na harapin mo ang panibagong taon na puspos ng Espiritu Santo. Bakit? Marami pang mga bagay na pwede mong maranasan sa hinaharap, sa darating na araw ng iyong buhay. Pero kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, haharapin mo ito na hindi gaya ng dati. Harapin mo ito sa tulong ng Espiritu Santo. Hallelujah. At kung meron bang mga bagay na pwedeng gawing ng kaaway sa iyong unahan, huwag kang mag-alala. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan.
hanggang sa katapusan ng kapanahonan siya isasama sa iyong buhay. Tayo manalangin, dakilang Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan. Naghagalak ang aming mga puso sapagkat na malaman namin na ang iyong pagbubuhos ay available sa aming panahon. Hindi ka nasasairan, Panginoon Diyos. Ang iyong paggawa, Panginoon, ay hindi namang kayang kontrolin at pigilin. Ikaw ay patuloy na nagpapahayag sa mga huling araw na ito. At sa panahon na nakikita mo na ang iyong mga anak ay narito sa ganitong pangangailangan, ikaw ay laging handa na ibuhos ang iyong pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagpapahayag sapagkat nakita namin ang kahalagahan na maging isa sa iyong mga salita sa iyo, O Diyos, na siyang pangunahing bagay na kinakailangan matutunan at maranasan ng mga mananampalataya. Subalit na unawaan namin, Panginoon Diyos, na hindi namin mararating ang ganitong bagay sa pamamagitan ng aming sariling kakayanan, kundi kailangan namin ang iyong biyaya na gumagawa sa aming mga buhay. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob ng lubos sa bawat mga mananampalataya at pag-alabin ang puso ng bawat individual. Opo, matatapos ang gawain sa umagang ito, subalit ang patuloy na pagpapahayag ng iyong mga salita ay aming mapapakinggan at aming mararanasan ang iyong pagkilos. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na huwag mong lampasan ang bawat isa sa amin. Huwag mong pagkulangin, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga mabubuting pagpapala at makalangit na pagpapala, sapagkat ikaw, O Diyos, ang source ng lahat ng mga biyayang ito na aming nararanasan. Kung kaya't dalangin namin, Panginoon Diyos, hallelujah, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapahayag. Hallelujah. At ang aming mga puso ay patuloy na inilalaan sa iyo lamang. Masumpungan mo, Panginoon Diyos, na mga sisidlang mga nakahanda para sa pagkilos ng iyong kapangyarihan at ng iyong presensya. Lord, I pray, O God, sa mga darating pang gawain mamaya at sa araw ng bukas, ang gawain ito sa umaga ay pagbubukas lamang ng daan para ikaw ay malayang kumilos, Panginoon Diyos. Ang iyong mga anak ay makapaghanda ng lubusan sapagkat ikaw ay magbubuhos pa ng mga dakilang pagpapala at ang iyong mga anak, ang mga sisidlan ay nakahanda sa mga sandaling ito mamayang hapon sa araw ng bukas. At ikaw, Panginoon, ay malaya at masaganang magbubuhos ng mga biyaya at pagpapala, kalakip ng kapahayagan ng iyong mga salita. O purihin ang iyong banal na pangalan. Luwalhati sa iyo, dakilang Diyos. Papuri at pasasalamat sa iyo lamang. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong lingap. Salamat sa pagpapahayag ng iyong mga salita. O purihin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. At patuloy na pagtuturo mo ay aming maranasan. Hallelujah, sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay kasama ng pagbabalik ng pasasalamat. You deserve all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Ikaw lamang ang karapat-dapat at nararapat na ibalik sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. 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 Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maaari ba nating awitin kahit yung chorus na lamang ng It's the Spirit? So, siguro alam naman kahit chorus lang yung ating kantahin. It's the Spirit. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's Word that's make men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Why
Why don't you let